Vico Soto, nagpapagawa ng dream house para kay Atasha Mulak. Totoo nga ba? Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Isang nakakilig na balita ang kumalat ngayon sa social media. Totoo nga bang nagpagawa ng dream house si Pasig City Mayor Vico Soto para sa di umano special summon niyang si Atasha Mulak? Sa gitna ng mga usap-usapan tungkol sa kanilang posibleng relasyon, biglang lumuta ang espekulasyon na maaaring si Vico ay nagpaplano na ng kanilang future together. Ang tanong ngayon, may katotohanan ba ito o isa lang itong chismis na nagsimula o nagmula sa mga kilig ng netizens? Sa ngayon, wala pang opisyal na kompirmasyon mula kay Vico o Tasha tungkol sa issue. Pareho silang kilala sa pagiging pribado pagdating sa kanilang personal na buhay, kaya hindi na nakapagtataka kung hindi nila ito direktang pag-usapan. Gayunpaman, ayon sa ilang sources, tila may ongoing construction umano sa isang high-end village sa Metro Manila na naiugnay kay Mayor Vico. May nagsasabi na ito raw ay isang bahay na inihanda para sa kanyang future wife, at marami ang agad na nag-isip na baka ito ay para kay Atasha. Marami nang nag-uugnay kina Vico Soto at Atasha Mulak dahil sa kanilang magkatulad na personalidad, parehong matalino, humble at mula sa well-respected showbiz families. Hindi rin maikakailan na bagay sila pagdating sa looks, values at upbringing. Bukod dito, parehong hindi mahilig sa ingay ng showbiz ang dalawa. Si Vico ay mas nakatutok sa kanyang public service, habang si Atasha ay tahimik na binubuo ang kanyang sariling karera sa corporate world at entertainment industry. Kung sakaling totoo ang balitang maituturing silang ultimate power couple, lalo na't parehong may malakas na impluwensya ang kanilang pamilya sa industriya ng entertainment at politika. Dahil sa paparating na eleksyon, may mga nagsasabi na maaaring ito ay isang political move para lalong mapalakas ang imahe ni Mayor Vico. Sa kabila nito, marami pa rin ang naniniwala na kung totoo man ang pagpapagawa ng dream house, hindi ito tungkol sa politika kundi sa tunay na pag-ibig. Ang tanong ngayon, kung totoo nga ito, kailan kaya ipapakilala ni Mayor Vico at Tasha bilang kanyang future wife? Maraming netizens ang kinikilig at hindi mapigilang magbigay ng kanilang reaksyon sa usaping ito. Vico plus Atasha equals ultimate power couple. Ang ganda siguro ng wedding kung totoo ito. Dream house agad, may engagement na ba? Halakilig. Sa ngayon, puro spekulasyon pa lang ang umiikot tungkol sa dream house na ito. Pero kung sakaling totoo nga, walang duda na magiging ito isa sa pinakaabang-abang love story sa bansa. Ano sa tingin nyo? Totoo nga bang nagpagawa ng dream house si Vico Soto para kay Atasha Mulak, o isa lang itong sweet rumor na dala ng kilig na nararamdaman ng netizens at mga fans? Abangan natin ang susunod na update sa kanilang kwento. At sa kabilang banda, Atasha Mulak, Vico Soto, totoo nga ba na merong nangyari election 2025? Isang nakakagulat na balita ang biglang lumutang sa social media. Totoo nga bang may nangyaring engagement sa pagitan ni Vico Soto at Atasha Mulak? Ang di umano'y malapit na relasyon ng anak ni Aga Mulak at Charlene Gonzales sa kasalukuyang mayor ng Pasig na anak naman ni Vico Soto at Connie Reyes ay matagal ng usap-usapan. Sa kabila ng biglang pagsabog ng balitang ito sa social media, wala pang opisyal na pahayag ang dalawa. At sa kabilang balita, si Vico Soto sa totoong buhay. Si Vico Soto or Victor Maria Reyes Nobla Soto, ang kasalukuyang alkalde ng lungsod ng Pasig. Unang nahalal noong 2019 ay muli noong 2022 bago naging alkalde. Anak ng TV at movie personality na si Vic Soto at Connie Reyes. Hindi niya ginustong maging bahagi ng show business. Sinabi niya na gusto niyang magtrabaho sa gobyerno mula noong siya ay 10 taong gulang pa lamang. Napahayag ng naimpluwensya ng kanyang nakatakdang kapatid na si ama na si Lyle Momar. Nagtapos siya sa Ateneo de Manila University noong 2011 na may bachelor's degree sa political science at noong 2018 na may master's degree sa public management. Natanggap niya noong 2018 ang Yesali Professional Fellowship Award at tumawak ng residency sa Lua Public Information Board. Bago pumasok sa politika, nagtrabaho siya bilang Legislative Staff Officer sa Sangguniang Panglungsod ng Quezon City mula 2013 hanggang 2015. Pagkatapos ay bilang Project Associate ng Ateneo School of Government, kung saan nakatuon siya sa Government Watch and Political Democracy at Reforms projects. Nagturo din siya sa Social Science sa Arellano University sa loob ng isang semester bago maghain ng kanyang kandidatura sa pagkatalo sa incumbent mayor na si Bobby Eusebio noong 2016 election. Tinapos ni Soto ang 27 taong paghawak ng Eusebio Clan sa posto ng alkalde sa Pasig City. Kilala si Soto sa mga reforming ipinakalala niya sa lokal na burokrasya, pang-regular na mga manggagawa na nasa kontraktual ng ilang dekada, pag-alis ng korupsyon sa proseso ng pagbuha at pagtsak ng pantay na pagmamahagi
ng tulong sa pamilya. Noong 2024, isang draft complaint ang isinampal laban sa kanya at sa dalawa pang opisyal ng City Hall sa Office of the Ombudsman kasi nasabing inaprubahan niya ang pagbibigay diskwento sa buwis ng isang telecommunication company sa kabila ng mga hindi pagkakapare-pareho ng mga dokumentong isinumiti. At sa kabilang banda, hindi nakikialam si Connie Reyes sa buhay pag-ibig ng anak na si Vico Soto. Wala pang puntong inatanggi ng hindi lahat ng artista ay nilalayong tumagal ng ilang dekada. Ang kasikatan ay panandalian para sa ilan sa kanila. Ilan lang ang nanatiling nakikita sa screen sa kabila ng hindi mahulaan at pabago-bagong panlasa ng mga manonood. Si Connie Reyes ay isa sa pinakamahusay na artista sa bansa ng pananatiling kapangyarihan ay kasing kahulugan ng kahangahangang pagganap sa pag-arte. Si Connie ay nasa paligid ng lokal na industriya ng libangan sa loob ng 50 taon at nagkaroon ng iba't ibang mga tungkulin ng karakter sa malaking TV at maliit na screen. Hindi makakalimutan ng batikang aktres sa unang pagkakataon na nagkamali siya sa ere habang ginagawa ang kanyang spiel bilang TV ad girl. I started May 1974 in showbiz. Nagsimula ako noong Enero 6, 1975, Mayo ng 1975. Nag-ilog ako. Sabi nila, wala si Connie sa Student Canteen. Wala rin si Larry Momar sa PBA. Nagtanan yung dalawa. She amusedly recalled and revealed that she was terminated from Student Canteen. Pinalitan siya ng matalik niyang kaibigan na si Helena Vela. At tungkol naman sinasabing pangyayari ukol ni na Vico Soto at Atasha mo nga naman ang mga pinagsasabi ukol sa mga engagement at kung ano-ano pa. Wala pa nga sinasabing sila na ay meron ng engagement agad. Napaka-imposible naman. Kaya sana huwag nang magdagdag pa ng mga espekulasyon o haka-haka dahil baka kung ano pa ang mangyari at baka masira pa ang dalawa. Wala pang revelasyon sina Atasha at Vico, kaya sana huwag nang magdagdag ng mga issue at magsabi-sabi ng kung ano-ano pa, lalo na sa mga engagement na sinasabi dahil focus ang mayor ngayon sa kanyang pagiging kandidato. At isa pa, hindi rin niya sinasabi dahil hindi pa siya ready sa mga ganitong bagay. At yun nga, may ilan nga nagsasabi na sinabi ni Vico at inamin niya na magkaibigan lamang sila ni Atasha at ilang gatherings lamang ay nagkasama sila. Kaya wala itong katotohanan. Walang katotohanan ang issue ukol sa mga issue na meron na silang dalawang relasyon at sa mga engagement na sinasabi walang kasalang mangyayari. Kaya naman po, respektuhin niyo po ang desisyon namin, lalo na si Atasha na isang public figure dahil siya ay isang artista. Huwag niyo sanang pagsiraan kung anong-ano pa. Dahil importante sa kanya ang kanyang trabaho at sa akin naman, importante din ang aking pagiging isang public servant. Kaya sana huwag niyo nang dagdagan dahil wala pa akong balak sa kung ano-ano pa mga bagay-bagay ukol sa pagpapakasal or anything like engagement. Hindi pa ako ready sa mga ganyan. Sa ngayon ang focus ko ay ang aking trabaho at pagsiservisyo. Habang si Atasha naman ay hindi ko alam kung ano ang focus niya. Basta ang alam ko, kaibigan ko siya at yun lang at hanggang doon lang.